Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang sabi ni VP Sara na may sulat si BBM na nakasaad na hindi makipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC way back 2023. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers at subscribers sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at panonood sa mga videos pala natin. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. May na-watch na ako na video na during the Senate hearing ni Senador Amy Marcos na play na video ni VP Sara na may binasa na siya na letter from our Excellency, mahal natin na si PBBM or President Bongbong Marcos way back December 2023, nakasaad doon na sa loob ng liham na hindi mag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. Well, tama yon. Hindi mag-cooperate ang Pilipinas sa ICC pero mag-cooperate sa Interpol with the request of ICC. Bakit napilitan si PBBM na tumulong sa Interpol na mahuli si Tatay Digong? Very simple. Una-una, requested yun ng Interpol. Ikalawa, napuno na rin siya sa mag-amang ito na halos araw-araw na ginawa ng Diyos, batikos, pagkahiya. May plano pa silang patayin si Bongbong Marcos, si First Lady, Lisa Araneta Marcos, si Speaker Romualdez, kunin pa si former President, my idol, Ferdinand Marcos Jr. sa libingan ng Bayani, kalkalin at ihagis daw doon sa West Philippine Sea. Walang mga respeto sila sa ating previous na Pangulo, si Ferdinand Marcos at sa kanyang family. Ikalawa pa, sabihin nila na bangag ang ating Pangulo, drug addict, may hina daw. Dalawa sila, nandyan pa si Basti na bumabanat. Ang hindi na lang siguro bumabanat si Paulo. Pati si Kitty, minumura si Torre, no? So, napuno na siguro ang ating presidente kasi ang ating presidente, si PBBM, ay sobrang bait na tao. Hindi siya nagbumura, hindi siya nag-interview para sirain kung sino ang kanyang kalaban sa politika. He's just doing a job. Kaso lang, tao rin siya nasasaktan, napupuno, so yun ang nangyari. Siguro kung naging mabait lang sila kay PBBM, siguro baka hindi pa mag-cooperate ang ating pamahalaan laban sa kanyang ama na damputin at ipadala sa Hague, the Netherlands, na sa kasalukuyan ngayon doon nakapiit. Akala ko nga matatapang sila, puro lang pala sila ang no? Marami ding mga biktima ng EGK na humihingi ng justisya sa mga biktima during the Duterte administration. Nakakaawa sila kasi hindi nila natanggap ang tunay na hustisya. Hindi lang ito kasalanan ni Tatay Digong kung mapatunayan may sala siya, but also sa mga kasama niya, no, during the Tokhang, panahon ng Tokhang. Yun lang po guys masasabi ko. Sana po may napulot po tayo dito na aral. Huwag tayo mag-abuso sa ating kapangyarihan dito sa lupa. Kasi kung wala na tayong kapangyarihan, wala na tayo, kawawa talaga tayo. Sa halip, tumulong tayo sa ating bayan, sa ating kapwa, at masunurin po tayo sa batas at may takot sa Diyos. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe po sa channel ko. Mahal ko kayo. Ingat po tayo lagi. Ito naman pong kaibigan si Jake. Paalam.